Kailan ako nagsimulang magkaroon ng anxieties? Nagsimula ako, simula na magkaisip na ako. Grade 1 from what I remember. Idagdag pa ang matinding kahirapan ng buhay. Yung walang pera, wala din makain. Yung nagsimula kang mangamba kung anong mangyayari sa'yo sa bukas. Kung makakapasok ka ba sa school. Kung makakabayad ka ba ng mga school project, tests, makakasama sa field trip. Yung mag-iisip ka kung may kakainin ba kayo or kung meron man pagkain, mangangamba ka na mauubusan ka. Tapos, aalalahanin ko na baka buntisan naman si nanay or wala na namang trabaho si tiyo, mawawalay na naman ang mga kapatid ko sa akin, sa amin. Paano ang pag-aaral namin, paano ang pamumuhay namin, paano kuryente, tubig, pagkain. Pag ba tumigil ka ng pagsusumikap sa buhay, anong mangyayari? Nagpatuloy ang anxieties ko. Lalo itong tumindi nung nabuntis ako. Yung bago pa lang nadidiscover ang buhay, ang trabaho ko, ang sinasahod ko. 18 pa lang ako noon, nakakahawak na ako ng malaking pera. At ang sarap sa pakiramdam. Kaya nadiscover ko na hindi pag-aasawa ang solusyon kapag mahirap ang buhay. Lalo na kung ang mapapangasawa mo mahirap lang din ang buhay. Walang pangarap at pagsusumikap sa buhay. Hindi ka din tinutulungan. Ikaw pa ang nagbibigay ng pera sa kanya. Habang ikaw, hindi mo alam paano pagkakasyahin. Dahil ang gusto niya ay deposit diretso sa account niya na wala ka namang access. So ang nangyari, pumasok ka lang sa panibagong level ng paghihirap. Lumipat ka lang ng ibang bahay na mas matindi pa ang hirap. Ni napkin hindi mo mabili. Nagtatrabaho ka lang para sa kanya. Ni gatas at diaper ng anak mo, hindi mo mabili. At nang sinubukan mo na magkaroon ng lakas ng loob na gumastos sa perang pinaghirapan mo, nagalit siya. At pinaghahanapan ka niya ng pera habang wala naman siyang binibigay sa'yo. Hindi mo na alam magkano ang sinasahod niya. So hindi ka magiging masaya sa ganoong sitwasyon. Lalo lang lalala ang anxieties mo. Dahil na magiging pakiramdam mo, isolated ka. Hindi ka na masaya. Natatandaan ko noon na halos gabi-gabi umiiyak ako sa matinding pagod at hirap dahil may trabaho nga ako. Nag-aalala naman ako kada buwan kung ibibigay ko ba or ibibili ko ng mga pangangailangan ng anak ko. Kung hindi, kung ano-ano ang maririnig ko na ayaw ko na daw tumulong or ako pa ang sabihin mukhang pera, sa perang ako naman ang nagtatrabaho at kumikita. Umiiyak ako habang sakay ng jeep noon dahil pakiramdam ko wala akong kalayaan. Nakakulong ako sa kulungan na ako ang gumawa. Naisip ko na lalo ko lang palang pinahirapan ang sitwasyon ko. Kaya sa tulong ng anxieties ko, tinulungan niya akong ibangon ng sarili ko. Nagsimula akong tanungin ang sarili ko at bigyan ng mga sagot ang mga tanong ko. Kagaya ng, anong kailangan kong gawin para makawala ako sa ganitong sitwasyon? Magtatrabaho pa rin at iipunin ko ang kinikita ko. Hindi ko na ito ibibigay sa kanya kasi walang mangyayari. Pag siya ang humawak, lalo akong mahihirapan. Kaya ko bang buhayin? Ako at ang anak ko. Natural, ikaw naman talaga ang bubuhay sa inyo. If anything, gagaan pa nga ang buhay mo kasi dalawa na lang kayo ng anak mo ang gagastusan mo. Pag tumigil ba ako sa pagtatrabaho, anong mangyayari? Lalo akong mahihirapan at lalo akong hindi makakaalis sa pangit na sitwasyon ng buhay ko. Paano ko masusustentuhan ang pamumuhay namin, ang mga kagastusan namin? Hindi ko masusustentuhan yun. Kapag ba nag-anak uli ako, maging maayos ba ang sitwasyon ng buhay ko? Hindi. Lalo lang lalala dahil lalo akong ma-stuck sa sitwasyon na ayaw ko. Ilan lang yan sa maraming mga anxieties ko. Kaya, kung meron kang anxiety sa pinagdaraanan, huwag kang mangamba, huwag kang matakot. Gamitin mo itong anxieties mo para maging kasangkapan mo upang maisaayos ang buhay mo. Kaya kung papasok ka sa isang relasyon at sa pagpapamilya, or sisiguraduhin mo na kaya mo na bang pumasok sa isang sitwasyon, okay? Sa isang pagpapamilya. Kaya mo na ba? Financially, okay ka na ba? Emotionally, okay ka ba?
Physically, kaya mo ba? Lahat yan kailangan na madiscover mo sa sarili mo. Dahil sabi ko nga sa inyo, mahirap ang buhay may asawa. Mahirap ang buhay may pamilya. Hindi ganun kadali. Kaya sabi ko nga sa inyo, unahin nyo munang intindihin ang sarili nyo. Unahin nyo munang tulungan ang sarili mo. Unahin mo munang ayusin yung mga pangangailangan mo bago ka pumasok sa isang sitwasyon na hindi mo alam kung kakayanin mo. So yun, ang dapat mong malaman sa sarili mo kung meron kang anxieties na pinagdaraanan. At ganun din sa pagpili ng lalaking makakasama mo sa buhay. Okay? Make sure na yung lalaking pipiliin mo is makakasama mo sa hirap at ginhawa. Hindi sa hirap lang. Okay? Kasi 'di ba, sabi nga sa hirap at ginhawa ay magsasama. Pero paano naman kung ang makuha mong lalaki ay puro parusa ang binibigay sa iyo? Mahirap yung ganun. Kaya sisiguraduhin mo na yung pipiliin mong lalaki ay yun na talaga ang gusto mong makasama hanggang sa pagtanda mo. Okay? Matuto kang bumalanse. Matuto kang makita kung ano yung mga red flag, kung ano yung mga ayaw at gusto mo sa kanya, at matuto kang ibalanse yun. Kapag mas matimbang yung parusa, then ibig sabihin hindi siya yung tamang lalaki para sa iyo. Kapag mas matindi yung ibinibigay niyang hirap sa iyo, sama ng loob, pasakit, konsumisyon, kapag yun ay mas matimbang, ibig sabihin kailangan mong mamili between yung iyong peace of mind, yung iyong kalayaan, or mananatili kang nagdurusa. Tatanungin mo ang sarili mo, saan ka ba nababagay? Saan ka ba nararapat? Alin ba ang bagay sa iyo doon? Alin ba ang para sa iyo doon? Alin ba ang nararapat para sa iyo doon? Okay? Hindi pwedeng dahil mahal mo lang siya, kahit na sobra-sobra na yung paghihirap na tinatanggap mo mula sa kanya. Sobra-sobra na yung konsumisyon, pasakit, alam mo yung as in, parang nasa impyerno ka na, okay? Yung sobra na. Yun, tapos maya-maya lang, nauto ka lang niya. Sinabi niyang mahal na mahal ka niya, ibibigay ka na agad. Hindi ganon. Kailangan matuto kang tumingin, okay? Kung alam mo na inaabuso ka na niya, nasasaktan ka na niya, sobra-sobra na yung ginagawa niya sa iyo, masakit na yung mga salitang ibinibigay niya sa iyo, wala ka pa rin ginagawa. Tas kasi nga, nagpauto ka na naman, no, hindi dapat ganun. Kasi, ang taong ganyan, hindi na yun magbabago. Kahit pa umabot kayo ng 10 taon, 20 years, hindi na yun magbabago. Ganyan na talaga yan. Kaya ikaw na yung mamimili kung mag-stay ka ba or iwanan mo na lang siya at magpatuloy ka sa buhay mo para maibigay mo yung katahimikan na gusto mo or mahanap or maibigay yung peace of mind para sa sarili mo. So, yun ang naiitulong ng anxiety ko sa buhay ko. Matuto niyong kilalanin ang sarili niyo. Okay? Bye!